This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Luke's point of view. Tahimik ang buong hallway. Ang bawat hakbang ko ay kumakalabog sa sementadong sahig. Habang ang liwanag ng hapon ay sumisilip sa maliliit na bintanang yari sa plexiglass. Wala masyadong tao, karamihan nasa field o nakabreak pa. Ramdam ko ang bahagyang hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana sa dulo ng pasilyo. Malamig, pero hindi nakakakilabot. Parang nagpaparamdam lang ng presensya. Naglalakad ako mag-isa. Gaya ng nakagawian ko kapag tanghali. Nakaslouch ang balikat ko. At nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng cargo pants. Tahimik lang. Walang kahit sinong makakasabay. Medyo magaan sa dibdib ang ganong sandali. Maliban na lang siguro kapag may biglang eksenang di inaasahan. Katulad ngayon. Napahinto ako bigla nang mapansin ko si Elian. Nakayuko sa gilid ng daanan. Pumupitas ng bulaklak mula sa maliit na garden bed sa tabi ng barracks. Maliit lang yon. Gawa-gawa lang ng mga trainee sa gardening club noong nakaraang buwan. Pero ang bulaklak na yon puti. May kaunting lilang gilid. At mukhang pinili niya ng maingat, parang mas kumislap pa ng hawakan niya. Napangiti ako ng di sinasadya. Parang automatic. Yung tipong di mo na mapipigilan. Parang may sariling isip ang labi mo. Hindi ko rin alam kung bakit ako biglang tumakbo, yung hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Sakto lang para maramdaman kong sinadya ko. Pero hindi sobra para mapansin niya agad. Paglapit ko, napalingon si Elian. Kita ko ang bahagyang gulat sa mga mata niya. Pero mabilis din iyong napalitan ng kalmadong ekspresyon. Elian, bakit ka nandito? Tanong ko habang sinusubukang itago ang tuwang naramdaman ko nang makita siya. Wala. Pinitas ko lang. Tong bulaklak. Maganda kasi. Sagot niya habang nakaharap pa rin sa akin, medyo may ngiti na sa labi. Tumango ako. Ewan ko, pero may bahid ng poetic irony ang dating sa akin. Di ko tuloy mapigilang mapangiti palalo. Hindi dahil sa bulaklak. Dahil sa kanya. Nag-lunch ka na? Lunch tayo. Treat ko. Sabi ko sa kanya. May kaunting pag-asa sa tinig ko. Pero pinilit kong gawing casual lang ang tono. Ayokong halatain gusto ko lang talaga siyang makasama kahit saglit. Pero bigla siyang natigilan. Napansin ko agad ang pagbago sa mukha niya. Yung nawala ang ngiti niya. At nagbago ang timbre ng boses niya nang sumagot. Naku, pasensya na, Luke. Pero alam mo naman na palagi akong pinapagalitan ni Callum pag di ako dumadating sa kwarto namin pagtanghali na. Ayaw niyang kumain mag-isa. Sabi ni Elian sakin. Napangiti ako. Pero ramdam kong may kirot sa loob. Yung meeting may halong pait. Parang mapait na kape na wala sa tamang timpla. Oo nga pala, no. Baka mapagalitan ka pa, speaking of Callum. Ba't wala siya sa field kanina? Tanong ko sa kanya. May sakit siya. Sagot ni Elian, mahinahon lang ang tono. Pero kahit papaano. Humupa na. Alam na rin ni Sergeant Reyes, kaya walang problema. Dagdag pa niya. Napatawa ako sa sinabi niya. Nagkakasakit pa pala yung mga halimaw. Tanong ko habang natatawa. Tinawanan ko ito. Pero si Elian napailing lang. Sabay bahagyang ngiti. Alam kong biro lang iyon. Pero sa loob ko naiisip ko si Callum talaga. Siya pa rin ang dahilan kung bakit hindi pwedeng makasama si Elian ng matagal. Naglakad na kami palabas ng hallway papunta sa kantin. Tahimik sa una. Pero unti-unti rin kaming nagkapalagayan ulit ng kwento. Si Elian may bibilhin lang daw sa kantin. Ako naman doon talaga kakain. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nadaanan namin ang mga bulletin board na puno ng announcements. Poster dito. Memo doon. Pero ang pinakakapansin-pansin ay yung malaking tarpaulin na nakaipit sa gitna. Congratulations to the Reyes twins. Newly promoted engineers. Malaki ang larawan nila, nakasmile. Naka-formal uniform. At sa ibaba, may nakalagay.
Celebration party tonight. Covered court, 7 p.m. onwards. Pupunta ka ba mamaya sa covered court? Tanong ko habang pasimpleng tiningnan ang reaksyon niya. Ayoko sana. Kasi di naman ako mahilig sa party. Sagot niya sa akin. Pero si Miss De Vera, pinilit ako. Dagdag pa niya na parang napakamot sa ulo. Napangiti ako. May kung anong saya sa puso ko na kahit sa konting paraan. Pupunta siya. Goods yan. Sabi ko. Tahimik ulit saglit habang patuloy kaming naglalakad. Pero iba na ang hangin sa pagitan namin. Parang may lambing. Kahit may kaunting lungkot pa rin. Alam kong hindi para sa akin ang araw na ito. Hindi ko makukuha ang oras niya ngayon. Pero sapat na ang makalakad sa tabi niya. Minsan, kahit kaunting sandali lang na makasama mo ang taong gusto mo. Sapat na para mapawi ang bigat sa dibdib. At habang lumalapit kami sa pinto ng kantin, napansin ko ulit yung bulaklak na hawak niya, hawak pa rin niya hanggang ngayon. Pinipisil ng marahan sa pagitan ng mga daliri. At sa loob ko, umaasa pa rin ako na balang araw. Baka hindi lang bulaklak ang pipitasin niya. Baka sakali pati tong nararamdaman ko. Fast forward. Hapon na. 3:00 pasado. Pero pakiramdam ko 12:00 pa lang ganon kabagal ang oras. Nasa loob ako ng opisina ni Miss De Vera. Buhat-buhat ang mga kahon na puno ng papel. At mga record ng mga cadet. Mabigat. Maalikabok. At amoy lumang dokumento ang paligid. Pero wala akong reklamo. Sanay na rin siguro ang katawan ko sa ganito. Wala rin kasing training ngayon sa field. Abala si Sergeant Reyes sa pag-aayos sa covered court para sa celebration mamaya. Kaya heto ako. Katuwang ni Ma'am sa maliit na mga gawaing hindi pinapansin ng iba. Nakapagpahid na ako ng pawis sa noo. Habang inaayos ko ang pang-apat na kahon sa sulok. Nang biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahan lang ang tunog. Pero sapat para mapalingon ako. Si Elian. May hawak siyang folder. Mukhang may gustong ipapirma kay Miss De Vera. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong napatigil sa kilos. Tila biglang bumagal ang mundo ko. Para bang kahit pinawisan na ako at may bigat sa mga braso ko. Gumaan ang pakiramdam ko pagkakita ko sa kanya. Mampasign lang po nito. Marahang sabi ni Elian habang iniabot ang papel kay Miss De Vera. Magaan ang tono ng boses niya yung laging tahimik pero may laman. Napatitig ako. Hindi naman matagal. Pero sapat para mahuli kong nakangiti ako kahit di ko sadya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Habang ako naman ay kunwaring busy sa likod. Kunwaring abala sa kahon pero ang totoo. Nakikinig lang ako sa bawat palitan ng salita nila. Hindi ko marinig lahat. Pero sapat na para maramdaman kong kaswal lang ang usapan. Pagkatapos ng pirmahan, humarap na si Elian sa pinto, handa nang lumabas. Parang bigla akong kinabahan, parang may parte sa akin na ayaw siyang paalisin. Elian. Tawag ko sa kanya. Napatigil naman siya kaya lumapit ako. Oh? Tanong niya sa akin. Nagkibit balikat ako. Ngiti sa labi. Kahit medyo alangan. Snack naman tayo. Kahit saglit lang. Alok ko sa kanya. Tumingin siya kay Miss De Vera, na abala pa rin sa pagbasa ng ilang papel bago ibinalik ang tingin sa akin. Kailangan ko pa kasing ipasa tong mga papel look eh. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumigat ang dibdib ko noon. Kahit alam kong hindi niya ako tinatanggihan. Iba pa rin yung pakiramdam na may kailangan siyang unahin kaysa sa akin. Kaya tumango ako. Pilit ang ngiti. Ganun ba? Sige. Pilit kong ngiti. Patalikod na sana ako. Babalik na sa paghakot ng kahon. Pero bigla niyang hinawakan ang braso ko, hindi mahigpit. Pero sapat para tumigil ako. Mahihintay mo ba ako? Tanong niya sa akin. Ipapasa ko lang to. Huwag ka nang malungkot. Ara kang bata. Dagdag pa niya. Natawa ako. Ang bigat ng katawan ko kanina. Pero parang sa isang iglap. Tinangay ng isang salita. Napalitan ng gaan. Ng isang saya na hindi ko maipaliwanag. Ang sarap pakinggan. Tumalikod siya at nagmadaling lumabas. Ako naman bumalik sa loob ng opisina.
Parang hindi ko naramdam ang init. Tila kahit ang alikabok ng papel, hindi na nakakainis. Binuhat ko ulit ang natitirang kahon maingat. Halos pa whistle-whistle pa ako sa tuwa. Hanggang biglang nagsalita si Miss De Vera. Hindi man nakatingin pero malinaw ang tono, yung tipong panggulat pero may halong pang-asar. Abalok! Parang ginagalaw mo na ang baso ah. Sabi ni Ms. De Vera na may halong pang-asar. Nako! Maghinay-hinay kay Elian. May tigring nakabantay dyan. Dagdag ni Miss De Vera. Napangiti na lang ako. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. At nakabantay nga Sukalum. Pero sa loob-loob ko, hindi ko naman intensyong agawin o itago. Ang akin lang gusto ko siyang mapasaya. Kahit sandali. Kahit isang merienda lang. Hindi ko sinagot si Ma'am. Ngumiti lang ako habang tahimik na pinunasan ang braso ko ng basang panyo. At kahit ilang minuto pa akong maghintay. Ayos lang. Kasi ang mahalaga babalik siya. Fast forward. Pagkatapos naming makakuha ng turon at 2 iced tea, ako ang nagbayad. Siyempre niyaya ko siyang dumiretso sa paborito naming tambayan. Sa ilalim ng punong mangga. Sa likod ng admin building. Tahimik doon. Walang masyadong tao. Luntian ang paligid. At may preskong simoy ng hangin. Isa sa mga bihirang lugar kung saan pakiramdam ko pwede kaming maging totoo. Walang bantay. Walang pakialam ang mundo. Pagkaupo namin, pareho kaming nagunat ng binti. Nagtanggal ng bags. At sabay kumagat sa turon. Hindi talaga ako sanay na walang training, parang kulang ang araw. Pagputol ko sa katahimikan. Pero okay rin yung pahinga minsan. Kahit si Sergeant kailangan ng break. Sagot niya sa akin. Napangiti ako. Simple lang ang usapan namin pero palalim ng palalim ang tingin ko sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, dahan-dahan akong tumabi pa sa kanya. Halos magkadikit na kami. Nararamdaman ko na yung init ng balat niya kahit hindi kami magkahawak. Pero siya, walang kaalam-alam. Tahimik lang, tuloy sa pagkain. Kaya tinanong ko na lang. Kamusta trabaho mo kay Kalum? Tanong ko sa kanya. Napalingon siya sa akin saglit. Okay naman. Sagot niya sa akin. Nakakaya ko naman kahit papano. Dagdag pa niya. Tumango ako at mumiti. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka umaatras. Bagkus, humaharap ka. Sabi ko sa kanya. Pero sa likod ng mga salita ko, napapasabi na lang ako na sana ako na lang si Kalum. Para araw-araw at gabi-gabi kitang kasama, Elian. Siguro masayang kasama siya sa iisang kwarto. Napangiti siya. Hindi yung pilit, kundi yung tipong napasaya ko siya kahit papano. At doon napansin ko kung gaano ko gustong palaging nakikita ang tawa niya. Ang mga sagot niya. Kahit yung mga buntong hininga niya kapag pagod siya. Tahimik kaming nagpatuloy sa pagkain. Malamig na yung iced tea pero ang pagitan naming dalawa. Mainit pa rin. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Look, hayaan mo naman ako na ako yung magbabayad sa kakainin natin minsan. Sabi niya sa akin na parang nagrereklamo. Nahihiya ako. Palagi mo na lang akong nililibre. Tapos ako pag gusto kitang librehan. Ayaw mo. Dagdag pa niya. Napatingin ako sa kanya. Sa mata niya na seryoso pero may ngiti sa gilid ng labi. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero sinubukan ko. Hindi mo naman kailangan gumastos ng pera para sa akin. Hayaan mong pasiyahin kita kahit simpleng paraan lang. Sabi ko sabay gulo sa buhok niya. Tumingin siya sa akin ng matagal. Tapos tumingin sa malayo. Hindi na siya nagsalita. At ako rin. Tahimik kami habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa hangin. Tahimik pero hindi malamig. Yung tahimik na puno ng bagay na hindi masabi pero nararamdaman. Ang mga huni ng ibon. Ang pagdapo ng mga sinag ng araw sa mukha niya. At ang mga titig na panakaw kong binibigay sa kanya. Lahat yon sinasabi sa akin na tama lang ang sandaling to. Hindi ko kailangang madaliin. Hindi ko kailangang magsalita. Ang mahalaga. Narito siya. Sa tabi ko. At sa likod ng lahat ng katahimikan. May isang panalangin akong di ko masabi kahit sa sarili ko lang. Kung pwedeng ganito lang palagi, bakit hindi?
Kung pwedeng dito ka lang sa tabi ko, Elian. Di ko kayang baliwalain ka. Mas lalo akong nahihirapang abutin ka lalo na't nandyan si Callum sa tabi mo. Pero di ako susuko, Elian. Hanggat may pag-asa, igagrab ko na. Elian's point of view. Pasado 4:00 na. Galing ako sa tambayan namin ni Luke. At habang naglalakad pabalik ng kwarto, may kung anong gaan sa dibdib ko. Bitbit ko pa yung iced tea na binili niya para sa akin. Malamig pa. Para bang kasama pa rin niya ako habang iniikot-ikot ko yung bote sa daliri ko. Masaya akong naglalakad sa hallway. Pakiramdam ko kahit sandali lang nakalayo ako sa stress ng trabaho ko ngayon. Mga requirements na kailangang ipasa at papermahan. At pati ng mga taong masyadong komplikado. Katulad ni Callum. Bigla akong napahinto nang maalala siya. Okay na kaya siya? Kanina kasi tulog siya, di ko ginising o inistorbo para kahit papano makabawi sa lakas niya. Maglalakad sana ulit ako pabalik ng kwarto nang biglang. Ouch! Napabitaw ako sa boat ng iced tea. Gumulong ito sa tiles. At agad akong napangiwi dahil sa sakit ng kapit sa braso ko. Hinila ako. Mabilis. Dire-diretso papunta sa isang sulok ng hallway yung malapit sa stockroom. Kung saan madalang ang tao. Doon ako isinandal sa pader at bago ko pa makapalad. Isang mukhang galit ang natunghayan ko. Pulang-pula na parang sasabog na. Si Callum. Nakatayo siya sa harap ko. Namumula ang mukha. Kita sa mga mata ang galit na parang pinipigilan niya pero hindi niya maikubli. Kinulong niya ako gamit ang dalawang kamay. Parang ayaw niya akong takasan. Napalunok ako. Alam kong hindi siya mananakit. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ako natatakot. Alam mo ikaw. May katigasan ka rin ng ulo mo no? Nagpapahinga ako sa kwarto tapos ikaw nakikipaglandian na naman sa lalaki mo. Sabi ni Callum. Mababa ang boses niya pero matalim. Doon pa talaga sa tambayan niyo. Para ano? Hindi kayo makita. Tanong niya sa akin habang namumula ang mukha. Ang mga salita niya. Tila kasamang buhos ng lahat ng sama ng loob na pinipigil niya. Pero sa tono at sa galaw niya, alam kong may kakaiba na di ko kayang mapangalanan. Hindi ko agad alam kung paano tutugon. Hindi ko rin alam kung magagalit ba ako o maaawa sa sarili ko. Pero pinili ko ang mahinahong sagot. Kasi ayoko ng gulo. Lalo na sa pagitan naming dalawa. Callum. Niyaya lang naman niya ako mag-snack. Hindi ko nga matanggihan kasi ilang beses ko na siyang tinatanggihan. Na-guilty ako at saka wala namang masama dun, di ba? Mahinahon kong sabi sa kanya. Pero hindi pa rin natanggal ang apoy sa mata niya. Kahit na. Bakit kailangan pa doon sa tambayan niyo? Pwede namang sa kantin. Gusto mo doon ka na rin matulog sa tabi niya? Sabihin mo lang. Ako na mismo maghahakot sa mga gamit mo. Galit niya sa akin. Masakit yung sinabi niya. Hindi dahil may relasyon kami na sinira ko. Pero dahil parang inaakusahan ako sa bagay na hindi ko naman ginusto. Wala naman akong nilalabag. Pero pakiramdam ko. Pinarurusahan ako sa damdaming ni hindi ko sinang-ayunan. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa inis. O baka pareho. Hinawakan niya ang kamay ko hindi dahil lambing. Kundi pagpigil. Isang kontrol. At hinila niya ako. Dun tayo sa kwarto. Sabi niya sa akin. Tahimik akong sumunod. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tensyon. Pero mas ramdam ko ang gulo sa loob ko. Kasi habang hawak niya ang kamay ko. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Ano ba talaga ako sa'yo, Callum? Tanong ko sa isipan. Hindi ko na alam kung saan patungo to. Hindi niya rin sinabi masabi ang dahilan kung galit na naman siya sa akin. Pero ang hawak niyang yon ay mahigpit. Puno ng galit. At halong di ko mapangalanang nararamdaman. Pagdating namin sa kwarto, agad niyang isinara ang pinto. Bumalik siya sa harap ko. At para bang gusto niyang simulan ulit ang diskusyon. Ano ba talaga, Elian? Kailan ka ba makikinig sa akin? Nandito trabaho mo sa kwartong to. Hindi yung lalaki mo. Galit niya sa akin. Callum, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko lalaki si Luke? At wala tayong relasyon. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo.
Pero ginawa ko pa rin kasi ayoko masaktan ka. Pero kung ganyan ka rin lang, kung hindi mo kayang pigilan sarili mong galit. Wag na tayong mag-usap. Wag na tayong matulog sa iisang kama lang. Lahat ng gusto mo binibigay ko. Pero pag ako, halos sampalin mo ko sa galit ng mga mata mo. Tanong ko sa kanya. Di ko na mapigilan ang sarili ko dahil bumabalik na naman kami sa dati. Hindi siya agad sumagot. Parang hindi niya inasahan yon na sasabihin ko sa kanya. Ako man nagulat din. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kama ko. Hindi ko iniisip na landian yung ginagawa namin ni Luke. Nag-uusap lang kami. Nagpapahinga. Sinasagot ko yung mga tanong niya. Pero kung para sa'yo sobra na yon, then sorry. Pero hindi ko yon pagsisisihan. Sabi ko pa sa kanya. Tahimik siya. Tahimik din ako. Ang kwarto punong-puno ng tensyon. Pero para sa akin yon ang simula ng linaw. Kung may gusto siya, sabihin niya agad. Kung wala, tigilan niya ang pagsakal sa akin sa pamamagitan ng galit na walang direksyon. At sa puso ko isa lang malinaw. Hindi ako laruan ng damdamin niya. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Naririnig ko lang ang mahinang ugong ng electric fan at ang tunog ng hakbang ng ilang kadeteng dumadaan sa labas ng hallway. Pero dito sa loob ng kwarto parang may sariling mundo. Isa lang ang naroon kami ni Callum. Parehong walang imik. Parehong may gustong sabihin pero hindi alam kung saan magsisimula. Nakaharap ako sa kama ko. Pero ramdam kong nakatingin pa rin siya sa akin. Yung dating bigat ng presensya niya. Parang may halo ng kaba ngayon. Baka napagtanto niya ang nasabi ko. O baka nahuli rin siya sa sarili niyang damdamin na matagal na niyang itinatanggi. Maya-maya naramdaman kong bumalaw siya. Umupo siya sa kabilang kama, hindi sa kama ko. Tahimik pa rin. Walang sigawan. Wala na ring galit sa boses niya. Wala pang ang boses. Mabigat. Pero sa kakaibang paraan, kalmado rin. Huminga ako ng malalim at tumalikod na sa kanya. Pasensya na. Mahina niyang sambit. Halos hindi ko narinig. Lumingon ako sa kanya. Nakayuko si Callum. Nakapatong ang siko sa tuhod. At hawak niya ang pagitan ng mga daliri niya na parang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung bakit ganito ako. Baka kasi nasanay ako na nandyan ka lang. Na kahit tahimik ka. Alam kong malapit ka. Tapos maya-maya mawawala ka na lang. Tapos makikita kong masaya kayo ni Luke. Mahina niyang sabi. Tahimik ulit. Pero iba na yung tahimik na yon. Wala nang tensyon. Parang pareho naming inihuhulog yung pader na kanina lang ay nakaharang sa pagitan namin. Callum. Hindi kita iwasan. Pero sana wag mo rin akong sakalin. Hindi ko naman inaalis ang sarili ko sa'yo. Pero may mga bagay akong kailangan ding maranasan makipagkaibigan. Makausap ng iba at huminga. Hindi para saktan ka. Kundi para buuin palalo kung sino ako. Sabi ko sa kanya. Tumango siya. Mabagal. Hindi siya tumingin pero alam kong naririnig niya ako. Kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo agad. Hindi ko hinihintay na umamin ka o kung ano man. Pero kung patuloy mong ipapakita ang galit mo kaysa sa totoo mong nararamdaman. Baka mapagod ako. Baka isipin kong di ako ligtas sa'yo. Dagdag ko pa. Hindi kita gustong saktan. Hindi ko lang alam paano ipakita. Sabi niya sa akin. At doon ko na-realize. Hindi lang ako ang naguguluhan. Pareho kami. Parehong takot. Parehong may tanong. Pero magkaiba kami ng paraan ng pagharap. Umupo ako pabalik sa kama ko. Bumalik ang katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, mas magaan na. Walang sigawan. Walang hawakan sa braso. Wala nang pagpipilit. Wala ring pag-iwas. Mamaya sa celebration kung maaari, dapat sa tabi lang kita. Tasabay tayong uwi. Sabi niya na ngayon ay nakatingin na sa akin. Hindi siya nagtataas ng boses. Pero ramdam ko pa rin yung bigat. Hindi na galit gaya kanina. Pero may halong pagmamakaawa at diin. Para bang gusto niyang siguruhin na kahit anong ligaw ng atensyon ko kanina. Sa huli ako pa rin ang pipili sa kanya. Bumuntong hininga ako. Mabigat. Hindi dahil ayokong sumama.
kundi dahil ayokong sumama na parang wala lang ang nangyari. Hindi ako okay sa ganon. Hindi ako laruan na pwedeng pilitin kapag trip mo. At bitawan kapag wala ka sa mood. Kalum, kung gusto mong sa tabi mo ako mamaya, hindi mo kailangang sabihan ako na parang pinipilit mo ko. Kasi kahit gusto kong sumama kung galing sa takot yung pagsunod ko, hindi rin yun totoo. Sabi ko sa kanya. Napakamot siya sa batok. At tumingin sa kisame parang sinasapo ang bigat ng mga salitang narinig niya. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang nandyan ka. Ayokong maramdaman na may kapalit ako. Kasi ayokong mapunta ka sa iba. Mahina niyang sabi. Napakurap ako. Hindi ko alam kung sinadya niya yun sabihin o kung nadulas lang siya. Pero sa simpleng linyang yon, parang may pader na gumuguho sa pagitan naming dalawa. Biglang naging malinaw ang lahat kung bakit siya ganon kanina. Kung bakit siya galit, kung bakit niya ako hinilapalayo. Kalum, kung gusto mong manatili akong nandito. Kailangan mo ring baguhin kung paano ka nakikipag-usap sa akin. Hindi yung puro sigaw. Hindi yung bigla mo akong hahablutin sa gitna ng hallway. Hindi yon tama. Sabi ko sa kanya. Tumango siya. Mabagal. Tila piniproseso lahat ng sinabi ko. Sorry. Mahina niyang sabi. Natuwa ako kahit kaunti. Kasi hindi siya pala sorry. Ni hindi ko pa siya narinig na nagsorry sa iba o simula nung dumating ako dito. Pero heto siya ngayon. Humihingi ng tawad ng walang sapilitan. Walang yabang. Walang galit. Mamaya nasa tabi mo ko pero hindi parang pilitan o utos. Maliwanag. Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya sa sinabi ko. Para kaming dalawang taong nasa loob ng bote, walang tunog mula sa labas. Puro sariling hinga lang namin ang naririnig. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Habang si Kalum nasa kabila. Nakayuko. Tila may iniipon na lakas ng loob. Maya-maya pa. Nagsalita siya. Mahina. Parang takot madurog ng sagot ko. Galit ka ba? Mahina niyang tanong sakin. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya lumingon. Nakayuko pa rin, hawak ang mga daliri niya na parang may gusto siyang ipirmi. Sa tanong niyang yon, ramdam kong totoo ang kaba sa kanya. Hindi lang tanong yon, paghingi rin yon ng tawad. Kahit di niya sabihin ng diretsyo. Hindi ako agad nakasagot. Kasi totoo. Nasaktan ako. Hindi lang dahil sa braso kong napigan niya kanina, kundi sa paraan ng pagturing niya sa akin, parang ako'y isang bagay na pwedeng hawiin, kontrolin, pigilan kahit wala siyang karapatan. Pero sa kabila ng galit at takot, nandoon pa rin yung isa pang damdaming ayaw kong pangalanan. Huminga ako ng malalim. Hindi ako galit. Pero nasaktan ako. Sabi ko sabay lingon sa kanya. Doon siya tumingin sa akin. Diretso. Parang pinilit niyang kayanin. Nasaktan ako kasi hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hinusgahan mo agad. Sinugod mo ako. Kinulong mo pa gamit yung mga braso mo. Gusto mong nandito lang ako sa tabi mo pero hindi mo ako tinatrato na parang taong may damdamin din. Sobra ka na sakin, Kalum. Sabi ko sa kanya. Tahimik siya. Kita ko sa mga mata niya yung pagsisisi. Pero walang salita ang lumalabas. At sa puntong yon, hindi ko yon kailangan. Hindi muna. Tumayo ako, lumapit sa bintana at binuksan ito. Pumasok ang malamig na hangin. Parang sinadyang ipaalala sa akin na may mundo sa labas ng gulong ito. Na kahit anong komplikado ng nararamdaman ko para kay Kalum. May espasyong pwede kong puntahan kung kailan ko gustong huminga. Hindi kita ginagalit, Kalum. Pero gusto ko ng respeto. Gusto kong pakinggan mo ako. Hindi lang kapag takot kang mawala ako. Gusto kong intindihin mo ko kahit hindi ako palaging nasa tabi mo. Dagdag ko pa habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. Sorry, Elian. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ayusin lahat agad. Pero susubukan ko. Kung papayag ka. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Hindi ko siya sinagot. Tumango lang ako. Kasi minsan sapat na yung intensyon. Hindi ko siya bibigyan agad ng buong tiwala. Pero kung kaya niyang ayusin ang pakikitungo niya sa akin. Kung kaya niyang pigilan yung galit at harapin ako bilang tao. Hindi bilang ari-arian.
Umupo ako ulit sa kama. Kinuha ko ang phone ko at tiningnan ang oras. 5:00 na pala ng hapo. Ilang oras na lang, celebration na. May part sa akin na gusto na lang umuwi. Pero may isa ring parte na nagsasabing panahon na para harapin kung anong meron, hindi para kay Callum, kundi para sa sarili ko. At kung pipili akong tumabi sa kanya mamaya, gagawin ko yon hindi dahil pinilit niya ako, kundi dahil pinili ko. Dahil gusto kong makita kung kaya pa naming buuhin ito kahit di malinaw kung ano ba talaga ang nasa pagitan naming dalawa. Callum's point of view. Mainit pa rin ang ilaw ng covered court kahit palubog na ang araw. Nagsisimula ng mapuno ang paligid ng mga kadeteng sabik na makalimot. Kahit isang gabi lang. May musika. May pagkain. May inumin. Tumatawa ang lahat. Sumisigaw na parang walang bukas. Pero habang lahat sila ay tinatanggap ang katahimikan at kalayaan ng gabing ito, ako nakaupo lang sa gilid. Hawak ang baso ng alak pero walang balak uminom. Ang dami kong iniisip. Bigla na lang sumagi sa utak ko ang bar. Yung amoy ng usok. Ng pabango. Ng alak. Yung malalakas na tawa ng mga babae. Yung mga halik nila sa leg ko. Yung mga daliring humihila sa akin papasok ng restroom o sa kotse ko. Yung kondo kong palaging may sapin ng hubad na balat, iba't ibang babae. Iba't ibang pangalan. Pero iisang pakiramdam. Wala. Walang saysay. Sa una, akala ko ako ang may kontrol. Ako ang pinipili. Ako ang sinasamba. Pero ngayon habang pinagmamasdan ko ang party na to, jabang nakaupo akong tahimik. Ni hindi makainom. Bigla akong napahawak sa ulo ko. Tulad ng isang taong tinamaan ng biglaang ulirat. Ang dumi ko pala dati. Sabi ko sa sarili. Akala ko dati pag may babae ako sa kama ko panalo na ako. Pero ngayon, alam kong lahat ng yon kahinaan ko lang. Pagtakas. Pagpuno sa kakulangang hindi ko alam kung saan nagmula. Napatingin ako sa kanan ko kanina kung saan naroroon si Elian. Tahimik siya. Parang palaging may iniisip pero hindi mo malaman kung ano. Minsan naiisip ko kung ilang pader ba ang itinayo niya para sa sarili niya. Pero bago ko pa siya mapagmasdan ng matagal dumating si Miss De Vera at hinila siya palayo. Papunta sa mesa ng mga officers. Wala akong nagawa kundi hayaang sumama siya. Hindi ko siya pag-ari. Kahit pa gusto kong malaman kung anong iniisip niya. Wala akong karapatang pigilan siya. Ngayon kausap ko si Sergeant Reyes. Formal sa umpisa. Tungkol sa mga susunod na drills, pero gaya ng dati na uwi rin kami sa mas personal na usapan. Habang nagkakagulo ang mga kadete. Habang lumalakas ang tawanan at nagsisimula na ang inuman sa gitna ng court. Pansamantala kaming nasa tahimik na sulok. Malayo sa liwanag. Pero kahit may kausap ako, hindi ko mapigilang mapako ang mata ko kay Elian. Nasa kabilang mesa siya. Nakaupo. Parang ayaw talagang maging bahagi ng ingay. Pero pilit na nakikisama. Hawak niya ang baso at dahan-dahang umiinom. Pamilyar sa akin ang ekspresyon niya, halatang hindi sanay. Halatang pinipilit ang sarili. Alam kong hindi siya umiinom. Alam kong hindi siya ganon. Pero heto siya. Nilalagok ang alak na parang lunas sa kung anong hindi niya kayang sabihin. Gusto kong tumayo at lapitan siya. At sabihin tama na. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi niya ako kailangan bilang bantay ngayong gabi. Habang pinagmamasdan ko siya, panaka-naka rin ang tingin ko sa mesa ni Luke. Masaya sila. Wala pang kalokohang ginagawa. Pero kilala ko si Luke, madulas yan. Minsan kailangan lang ng isang bote para sumabog ang ugali niya. Kaya kahit nagkakasiyahan sila ngayon, hindi ako kampante. Isang maling tingin. Isang bastos na biro. Pwedeng magbago ang takbo ng gabi. Kaya kahit kalahati ng isip ko ay kay Elian. Ang kalahati pa ay nakatutok sa posibilidad ng gulo. Minsan iniisip ko kung normal pa ba tong nararamdaman ko yung maging ganito kaalerto. Pero siguro, ganito lang talaga ako kapag may taong gusto kong protektahan. Hindi lang dahil may damdamin ako, kundi dahil may utang ako sa kanya. Si Elian hindi niya alam kung ilang beses niya akong binuhat sa katahimikan lang niya. Kung paano sa gitna ng lahat ng kasalanan ko. Siya lang yung hindi humusga. Pero ngayon,
Habang nakikita ko siyang umiinom mag-isa. Habang ang lahat ay nalulunod sa tawanan at musika. Ako lang tong nananatiling gising. Tahimik. Nakabantay. At kahit ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong sabihin, natututo akong maghintay. Dahil kung may natutunan ako sa kanya, yon ang halaga ng pagpigil. Ng pagtitimpi. Dati lahat ng gusto ko nakukuha ko. Pero ngayon, ang pinakagusto ko, hindi ko basta pwedeng hawakan. At kung ang kabayaran ng pagrespeto sa kanya ay ang katahimikan na to, tatanggapin ko. Kahit masakit. Kahit mahirap. Kasi para sa akin si Elian ang tanging bagay sa mundong to na hindi ko kayang bastusin. May contact ako sa mga babae. Bulong ni Sergeant Reyes habang inaayos ang upo niya at sinisipat ang mga kadeteng nagsasayawan na sa harap. Baka want mo kahit isang gabi lang. Pampalipas init. Dagdag pa niya. Napalingon ako sa kanya. Alam kong para sa karamihan normal na usapan lang yon. Ganon din naman kami dati. Lalo na ako. Ilang beses na ba akong inalok ni Reyes ng babae at hindi ako tumanggi? Palagi kong sinasakyan. Minsan ako pa nga ang nauuna. Pero ngayong narinig ko ulit yon, para bang hindi na ito kasya sa balat ko. Parang may sinasabi ng sarili ko na iwan na ang bisyong iyon. Dahil meron akong dapat unahin. Hindi yung sarili ko, kundi si Elian. Napabuntong hininga ako at sagot kong diretsyo. Pass muna, sir. Wala pa sa mood. Sabi ko sa kanya. Napalagay lang ang siko ko sa mesa. Mata ko hindi pa rin lumilihis kay Elian. Bahagyang natawa si Sergeant Reyes. Hindi malakas. Pero halata ang pagkagulat. Umaayaw ka na pala ngayon. Sabi ni Sergeant Reyes sa akin. Umiling lang ako. Walang gana. Walang interes. Hindi dahil wala akong pakiramdam. Kundi dahil alam ko na ngayon kung ano yung tunay na halagang gusto kong alagaan. Hindi na babae ang hinahanap ko. Hindi na katawan. Hindi na basang halik o may init na gabi. Ang gusto ko lang katahimikan. At yun ay si Elian. How's Elian? Tanong niya, medyo pabulong. Wala na yung tono ng biro. Naging seryoso na. Okay naman siya. Sagot ko agad. Tahimik. Magaan kasama. Wala akong reklamo. Dagdag ko pa. Nagtaas ng kilay si Reyes tapos tumingin din sa direksyon ni Elian. Hindi ka ba natutukso? Like tingnan mo naman yang batang yan. Kahit lalaki may hitsura. May aura. Yung tipong kahit kapwa lalaki madudulas sa kanya. Sabi ni Sergeant Reyes. Umiti ako. Pero hindi yung bastos ng ngiti. Yung tipong ngiti ng isang taong alam ang sagot pero hindi kailangang ipagsigawan. Wala akong balak sirain tiwala sa akin ni Elian. Alam kong hindi ako perpekto. Pero hanggat kaya ko kakayanin ko. Sabi ko kay Sir Reyes. Hindi ko kailangan ng tanong kung bakit. Dahil habang sinasabi ko yon nakatingin ako kay Elian. Tahimik lang siya sa mesa. Bahagyang nakaupo sa gilid. Hawak ang baso pero halatang nilalabanan ang lasa ng wine. Maliit lang ang galaw niya pero sapat na para basahin ko ang bigat sa balikat niya. Gusto ko siyang lapitan, kunin yung baso. Tanungin kung ayos lang ba siya. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil hindi ko kaya. Kundi dahil pinipili kong maniwala na kaya niya. Kahit alam kong baka ako rin ang kailangan niya. Tinapik ako ni Sergeant Reyes sa balikat, mahina lang. Hindi na siya nagsalita pa. Para bang kahit siya, nabigla sa tinuran ko. Hindi na niya tinuloy ang usapan. At alam kong hindi dahil nawalan siya ng interes, kundi dahil narespeto niya yung bigat ng sinabi ko. Tahimik kaming naupo ulit. Habang sa paligid patuloy ang sayawan at inuman. Sa harap naman may nagsisimula ng magvideoke. May mga kadeteng nagsasayawan sa beat ng retro pop. Masaya ang lahat. Pero sa loob ko, kalmado lang. Walang init na kailangan kong palipasin. Walang babaeng kailangan kong yakapin para lang maramdaman ang worth ko. Ang gusto ko lang ngayon ay makasigurong okay si Elian. At kung hindi pa panahon para ipakita sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi bale. Kaya kong maghintay. Dahil minsan ang pagmamahal hindi sinusugal. Pinapatunayan yan. At habang binabantayan ko siya mula rito. Sa dilim ng isang sulok na hindi niya ramdam.
Alam kong ito na ang pinakatotoong ako. Hindi yung kalum na hinahangaan sa bar. Hindi yung kalum na laging may kasama sa gabi. Fast forward. 2 oras na ang lumipas. Kalahati ng covered court ay lasing na. Ang kalahati na may sumisigaw pa rin ng kanta sa videoke na puro sintonado. Pero kita naman sa kanila ang kasiyahan kahit panandilian lang. Ang mga ilaw nagkukutitap. Parang gusto na ring magpahinga. Napatingin ako kay Elian. Kanina panay ang tawa niya. Ngayon hawak na niya ang ulo niya, pilit na pinipigilan ang hilo. Nakatayo siya pero halatang di na matibay ang mga tuhod niya. Isang hakbang pa lang parang huhulog na siya sa sarili niyang bigat. Lumapit ako agad. Inalalayan siya. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya. Pero hindi pa naman siya tuluyang wala sa sarili. Gising pa siya. Gising pero wala na sa normal na estado. Miss De Vera. Sabi ko habang hawak si Elian sa siko. Napatingin siya sa amin. Kitang-kita rin sa mukha niya ang pag-aalala at pagkaaliw sa parehong pagkakataon. O CJ. Mukhang di na kinaya. Ingat kayo sa daan ha. Sabi ni Miss De Vera sabay abot ng tubig kay Elian pero di na ito umabot. Tumango lang ako. Ako man medyo masakit na rin ang ulo. Hindi ako uminom ng sobra. Pero sapat na para maramdaman ang pakiramdam ng pagiging magaan pero mabigat ng sabay. Lasing na rin ba ako? Bulong ng utak ko. Pero ayos lang. Hindi na importante. Ang mahalaga. Makauwi kami ng maayos. Hinayaan kong bumagsak ang katawan ni Elian sa likod ko. Binuhat ko siya hindi dahil mahina siya. Kundi dahil ayokong mahirapan pa siya kahit isang hakbang. Niyakap niya ang leg ko. Mahigpit pero hindi sakal. Para kaming puzzle na biglang nagkasya. Hinawakan ko ang mga hita niya. Siniguradong stable siya habang nagsimula na akong maglakad. Mabigat siya. Pero walang parte ng katawan kong nagrereklamo. Iba ang pakiramdam. Para bang bawat hakbang ay may kahulugan. May tiwala. May tahimik na koneksyon. Tahimik ang gabi sa labas ng court. Naririnig lang namin ang tunog ng sapatos ko sa semento. At ang paminsang ihip ng malamig na hangin. Pero sa likod ko, may isa pang tunog na di ko inaasahang marinig, boses ni Elian. Mahina pero malinaw. Akala ko nung una. Kung ano-ano lang ang sinasabi niya pero nang tumagal. Nakuha ko na ang ibig niyang sabihin. Ang sama mo talaga, Kalum. Lahat ginawa ko na pero anong ginagawa mo? Pilit mo akong sinisigawan. Inaaway po ako ng walang dahilan. Lasing na, sabi niya. Tila bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay biglang tumatama sa akin. Walang preno. Walang filter. Diretso mula sa loob. At ang mas malala pa, hindi kita maintindihan. Hindi kita mabasa. Napakasama mo pa pagdating sa akin. Dagdag pa niya habang nasa likod ko. Napapikit ako. Napailing. Hindi dahil hindi ko tinanggap ang sinabi niya. Kundi dahil alam kong totoo. Yung mga pagkakataong pinigilan ko siyang lumapit. Yung mga sandaling wala naman siyang ginagawa pero pinipilit kong ilayo siya. Para sa kanya raw. Pero sa totoo lang para sa sarili kong takot. Hindi ko siya sinagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Kasi minsan, kahit walang sagot, sapat na ang makinig. Pero habang binabaybay ko ang madilim na daan papunta sa mga kwarto namin. Habang ramdam ko ang bigat niya sa likod ko. Habang naririnig ko ang bawat hinaing niyang pilit niyang kinukubli kapag gising siya. May isang bagay akong naramdaman na hindi ko inaasahan. Isang kaligayahan. Hindi yung tipong masaya ka lang. Hindi rin yung aliw sa lasing na kaibigan. Kundi yung tahimik na kaligayahan ng pagiging kailangan. Nasa dinami-rami ng pwedeng sandalan ni Elian ngayong gabi. Ako ang pinili niyang takbuhan. Ako ang binuhat niya gamit ang mga salita niya. Kahit alam niyang hindi ko agad kayang sagutin. May sakit. Pero may saya rin. Dahil habang inaalalayan ko siya pauwi. Habang yakap niya ako na parang ako lang ang ligtas sa mundong nilalangoy niya ngayon. Naramdaman kong kahit papaano may espasyo pa rin ako sa mundo niya. At sa espasyong yon, kahit siksikan, kahit puno ng sakit at hindi pagkakaintindihan, handa akong manatili. Kasi kahit gaano pa kabigat ang katawan niya sa likod ko,
Kahit gaano pa kasakit ang sinabi niya kung si Elian ang pasan ko. Kaya ko. Gusto ko. At sa katahimikan ng daan pauwi. Buhat ko siya. Hindi lang sa balikat ko. Kundi sa nararamdamang di ko kayang pangalanan. Pagkarating namin sa kwarto. Tahimik ko siyang inihiga sa kama niya. Mabigat pero buhat na buhat ko pa rin si Elian hindi dahil malakas ako. Kundi dahil ayokong maramdaman niyang pabigat siya. Gusto ko lang siyang alalayan. Tahimik. Buo. Kahit hindi niya alam. Naririnig pa rin namin mula sa malayo ang maingay na tugtog mula sa covered court. Tanda na ang kasiyahan ay hindi pa tapos para sa iba. Pero para sa amin, parang nagsimula na ang ibang klaseng eksena. Mas tahimik. Mas mabagal. Pero mas totoo. Nakahiga si Elian medyo nakadiagonal pa sa kama. Nakataas ang laylayan ng shirt niya. At di ko naiwasang mapansin ang balat sa bewang niya. Maputi. Makinis. At walang arte. Simpleng bahagi ng katawan pero sa kung anong dahilan. Parang binibigyan ako ng dahilan para mapatitig. Kalum, magpigil ka. Sabi ko sa isip. Napatingin ako sa mukha niya. Nakapikit siya pero bulong pa rin ang bulong. Parang nananaginip na hindi tuluyang nahihimbing. Para siyang bata pagod. Pero hindi mapakali. Magulo pero marupok. Gusto kong ayusin ang lahat para sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano. Napahawak ako sa ulo ko. Gusto kong magmura dahil may kung anong kuryente na nanalatay sa katawan ko. Sakto namang gumalaw siya. Bumangon ng bahagya. Kinuskos ang mata na parang ginising ng liwanag. Tapos tumingin sa akin. May galit sa tingin. Yung lasing na galit, yung tipong totoo pero hindi rin niya maintindihan kung bakit siya galit. Kung di mo sana ako kinuha di sana masaya pa kami nila Miss De Vera. Lasing na sabi niya sa akin. Napakamot ako ng ulo. Ayun na. Naglalabas na ng sama ng loob. Sa hitsura mong yan nagagawa mo pang magsaya. Tanong ko sa kanya. Napalingon siya na parang sinampal ko. Tapos biglang sumimangot. Ayoko sa'yo. Lumipat ka na sa kama mo, gusto ko na matulog. Lasing na sabi niya. Pero hindi ako kumilos. Umupo lang ako sa gilid ng kama niya. Hindi pa rin inaalis ang tingin ko sa kanya. Nakatitig lang ako. Parang tinitimpla kung uminom ba talaga ako o sadyang siya lang ang lasing na nagpapainit ng dibdib ko. Elian, wag mo kong titigan ng ganyan. Baka di ko mapigilan sarili ko. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya na para bang nang-aasar. Kala ko ba matapang ka? Pero titig ko lang meron ka ng pagbabanta. Panghahamon niya sa akin. Napamura ako sa isip dahil sa kanya lalo na sa sinabi niya. Pero sa ngiti niyang yun unti-unting nabubuhay yung init sa katawan ko. Ganun pa rin ang titigan namin. Pero siya nakatingin na sa labi ko. Parang di ko na kayang harapin ang tuksong ito. Dahan-dahan kong hinawakan mukha niya. Pero wala siyang reaksyon at doon ako nadala. Marahan ko siyang pinahiga ng buo sa kama. Hindi siya pumalad. Hindi rin kumibo. Para lang siyang nilamon ng lasing, yung uri ng lasing na wala ka ng pakialam sa paligid. Basta gusto mo na lang matulog at matapos ang gabi. Itinukod ko ang dalawang kamay sa may balikat niya. Na ilang pulgada na lang ang pagitan at tahimik lang kaming dalawa. Pero ang init sa isa't isa di kayang pigilan dahil pareho kaming nadadala. Elian. Mahina kong sabi. Tumingin siya sa akin. At doon ko nakita. Yung kaunting takot. Yung pagod. Pero higit sa lahat. Yung tiwala. Hindi siya sumagot at nanatiling nakatingin sa akin. Kung hihingi ako ng halik. Tatanggihan mo ba ako? Bulong ko sa kanya. Di siya sumagot at halatang kinabahan sa sinabi ko hanggang sa sumagot siya. Kalum, wala pa akong experience sa halik. Wala akong alam. Mahina niyang sabi. Ramdam ko ang kalasingan niya, dahilan ito para madala kami sa isa't isa. Gusto mong maranasan? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nanatiling nakatingin sa akin kaya dahan-dahan kong inabot ang pisngi niya. Malamig ang palad ko sa init ng balat niya. Nilapit ko ang mukha ko. Pero huminto ako ilang pulgada bago magtagpo ang labi namin. Simula ngayon. Akin ka na. Walang ibang hahawak sa'yo.
Walang ibang mang-aangkin sa'yo. Mahina kong sabi sa kanya. At doon ko siya hinalikan. Marahan. Buo. Hindi mapusok. Pero malalim. Parang lahat ng pagpigil. Lahat ng damdaming hindi masabi. Ibinuhos ko sa halik na ito. Hindi siya gumalaw sa una. Pero pagkatapos ng ilang segundo, naramdaman kong gumanti siya. Maingat. Mahina. Pero pinaramdam niyang hindi ako nag-iisa. Ang lambot ng labi niya. Kahit di marunong sumabay. Ramdam ko naman ang init nito. Pagkaangat ko. Nakapikit pa rin siya. Tapos dumilat siya ng dahan-dahan. Parang nagising sa isang bagay na hindi niya alam kung panaginip lang ba o totoo. At sa pangalawang pagkakataon, hinalikan ko ulit siya dala ang init ng katawan na bumabalot sa kwartong ito. Hindi siya lumaban, hinayaan niya lang ako. Hanggang sa hahawakan ko sana bewang niya, kaso bigla niya akong pinigilan. Wag. Di pa ako handa, kalum. Pakiusap niya sa akin. Ngumiti ako at hinalikan ang noo niya. Kita ko sa mga mata niya ang takot kaya kailangan kong magpigil. Humiga na lang ako sa tabi niya at hinubad ang damit. Tumabi ako sa kanya at napatingin na din. Hahagya akong napatawa dahil nakahawak siya sa labi niya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Column first kiss ko yon. Naiiyak niyang sabi habang nakahawak pa rin sa labi niya. Di ka ba masaya? Ako nakakuha. Para pag tinanong ka ng mga kaibigan mo kung sino first kiss mo, ako agad maaalala mo. Sabi ko na may dalang ngiting pilyo. Salbahe ka talaga. Naiiyak niyang sabi sabay hampas sa braso ko. Natawa ako ng mahina pero hinalikan ko pisngi niya. Smack lang. Pero dama niya. Pinahiga ko na lang siya sa braso ko at pinaharap sa akin. Sige na, matulog na tayo. Sabi ko. Agad naman niya akong yinakap at inamoy ko ulit siya. Yung amoy niyang nakakaadik. Nakakawala ng problema. Akin ka lang, Elian, akin ka lang. Sabi ko sa kanya. At dito po nagtatapos ang chapter 13. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.